Sir, yun pong mga nabanggit po ninyong dahilan, lahat naman yan wala tayong kontrol eh. So hanggang kailan natin inaasahan yung ganitong klase ng trend pagdating po sa presyo ng petrolyo? Well, maganda hong tanong yan, Ma'am Maricel. Ang tanong ho kasi is, kaya ho ba nating mag-supply on our own? Unfortunately ho, zero ho ang ating supply for domestic use, no? Kasi may supply naman ho tayo, condensate, but hindi ho yan ginagamit ng ating domestic use. At ito namang konting oil na napoproduce from the West Philippine Sea, hindi rin naman natin ho ginagamit. At dahil napakaliit lang ho ang supply. Meron ho konti sa Cebu, napakakonti lang ho. So hindi ho maabot sa demand natin around 480,000 barrels per day na oil. At of course itong mga importer at refinery natin, nagre-rely ho talaga yan dun sa sustainable at reliable supply. Kaya halos lahat, di na ho natin masabi lahat yan, but halos lahat ho ng ating oil supply ay ni-import. Dahil sa importation ho, kasama na ho dyan yung volatility na wala nga ho tayong makontrol dun sa price na yon. Okay, sir. Pero hanggang kailan po natin inaasahan yung ganito pong trend, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo? Well, ang atin hong inaasahan dyan ay itong trend na ginagawa ng OPEC based sa kanilang report. Kaya sila nagbababa kasi inaasahan nila na magkakaroon ng oversupply. Hihina ho kasi ang demand sa first quarter ng 2026. Palagi ho yan ang trend. First quarter humihina ho ang demand sa oil at inaasahan ho based sa kanilang confirmation ng mga report, magkakaroon ho ng around 3 million barrels per day na sobra. So inaasahan ho natin na matamlay ho ang magiging price ng first quarter ng 2026. Sorry sir, bakit po humihina kapag first quarter of the year? Well, malaki ho ang parang hindi ho ganun ka grabe after ng December no ang demand at malamig pa rin ho ang panahon, so hindi ho madami ang lumalabas at gumagamit ng sasakyan sa Northern Hemisphere countries. Pero itong first quarter ho, dito ho nakikita yung parang bumibelo no hanggang papuntang summer naman sa Northern Hemisphere countries, which is in the middle of the year. Doon naman ho lumalakas na naman ang demand sa fuel kasi naglalabasan ho yung mga outdoor activities na nangangailangan ng fuel. O kasi kapag po kadalasan December, marami kasing mga bansa yung malamig ang panahon, so tumataas din po yung demands for diesel. Tama Yes. po. So Yes. if Oo. that's the case po, ibig bang sabihin ito hanggang matapos ang taon, ganun na yung makikita natin sa Pilipinas na presyo ng petrolyo, pataas na? Mag-aabutan ho yan. Depende ho kung, for example, pag na-resolve ho yung government shutdown, malaking bagay ho yan. Sana magpapataas na naman ang demand. So tama ho kayo, mukhang ang December, yung bare months ay marami hong activities despite na ang Northern Hemisphere countries ay nasa winter period, pero marami ho talagang activities na nangyayari sa globally sa papuntang end of the year. Pero ang sinasabing humihina sa first quarter, yan ho ang klaradong basically magpapababa at magpapatamlay ng demand. Pero bebwelyo again yung demand na yan papuntang second quarter. At yan ho na naman ang summer period na inaasahan nating mas malakas ang demand sa fuel. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!